Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Di ano niya Mr. Maravillas ang bagong kwento ngayon. Yung Rappler may bagong kwento. Yan o. Vantage Point. Romualdez, Flood Control and Test of Political Accountability. May 2, 2026. May bagong kwento na naman kay Martin. Talaga niya Mr. Maravillas. Masyadong napag-iinitan si Martin. O diba? Nasa vantage point si Martin. Yung pinili pating picture mga kababayan, yung parang parang dihadong-dihado na. Ganon ang projection mga kababayan. Pero ang kwento mga kababayan, sabi niya, while not a finding of guilt, the Sandigan Bayan's issuance of a precautionary hold departure order, PHDO, is a material escalation rather than acknowledging Martin Romualdez as a witness to be interviewed. The state is now treating the former speaker as a respondent whose movements, assets, and explanations are relevant, at least in part, to the integrity of the investigation. Mabilis po ang pag-aksyon pagdating kay Martin. Wala pang kaso, may hold departure order na. The PHDO was approved after the Ombudsman sought it even while the case remains at a preliminary investigation stage pa man lang po. Romualdez, who had been granted travel clearance for angioplasty surgery, denies masterminding the scheme and claims the national budget process is not solely under the Speaker's control. The government says it is serious, with pending arrest, freeze orders, tax cases, and a new detention facility prepared for public officials implicated in this scandal. President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. has vowed that even powerful figures will not be spared. Yun naman talaga mga kababayan, seryoso man talaga yung ating Pangulong Bongbong Marcos, pero si Martin Romualdez, kahit na pinsan, walang special treatment po. Di ba? Matik po yung hold departure order, mas mabilis pa kaysa kay Chis Escudero. Mga kababayan, yung kaiba ni Martin Romualdez, inaharap niya yung akusasyon, hindi niya tinatakbuhan, wala siyang planong umiwas. At hindi siya po hindi niya ginagamit yung kanyang posisyon. Umalis pa nga po sa kanyang pwesto bilang speaker. Di ba? Kusang loob na nag-resign si Martin Romualdez bilang Speaker of the House. Hindi tulad ni Chis Escudero, kailangan pang i-kudita. Yan po ang unang akbang na madalas iniiwasan ng mga politiko dahil nawawala yung kanilang leverage. Pero si Martin po, wala siyang impluwensya. Umalis siya Umalis na walang pressure. Mas mahalaga sa kanya kasi po yung katotohanan kaysa sa kapangyarihan. Yan ang pagkakaiba mga kababayan ni Martin. May delikadesa siya mga kababayan. Hindi nagtago sa immunity, wala siyang espesyal na pagtingin sa sarili, si Martin Romualdez. Imbes na gamitin niya yung kanyang kapangyarihan o impluensya sa politika, kusa siyang bumaba, umarap siya sa mga akusasyon. So sa totoo lang po, dito nasusukat ang tunay na tapang. At may tiwala siya sa mga institusyon at hindi niya dinadama yung buong Kongreso. So yan pa ang pagkakaiba ng isang tunay na leader. Ang tunay na leader, pinoprotektahan ang ating mga institusyon. Ang isang power holder, ginagamit po ang kapangyarihan bilang panangga. Ganon. Para niya, Mr. Maravillas, may pinapatamaan ka. Di ba? Full cooperation po siya sa ICI.
Ipinakita mga kababayan niya ang pinakang matibay na shield ay yung integrity. Ang pag-arap sa nag-akusa na walang dala kundi yung katotohanan. Ang pinakang mataas na forma po ng accountability. So sa huli mga kababayan, lahat ng legal defense ay pansamantala. Pero ang integridad, hindi po siya nadidelay. Hindi natatakasan. Hindi po siya nabubura. So ito yung dahilan kung bakit ang mga taong may malinis pong konsensya ay hindi kailangang magtago po sa likod ng mga technicalities. Tulad po ni Sara, puro technicalities. O di ba po? Yan ang pagkakaiba ni Martin kay Sara. So kapag mga kababayan ng isang opisyal ay mas abala sa pagtatago kaysa sa pagpapaliwanag, matik po na nawawala yung kanyang moral authority sa publiko. So makikita natin yung contrast, yung umaharap at saka yung umiiwas. Si Sara patuloy na umiwas sa mismo pong merito ng akusasyon sa pamamagitan ng pagtatago sa legal na technicalities. Gaya po ng pag-question sa jurisdiction at saka po privacy. Paggamit ng privacy at bank secrecy para arangan po yung pagbubusisi sa kanyang confidential funds at saka bank records. So kung paulit-ulit mong sinasabi na walang mali, bakit ayaw mong ipakita yung ebidensya? Simple lang, di ba? Mag-sign ng bank waiver ngani. Yun ang pinakang madali. So ang pagtatago ng mga records ay mas malakas magsalita kaysa sa denial. Tama niya, Mr. Maravillas. Si Chis Escudero naman po, nagpakita ng walang kadesa kasi hindi siya voluntary na umalis bilang Senate President. Kailangan pa niyang patalsikin. O di ba? Ngayon, may isa pang personality, si Toby Chanco. Ganon din yung ugali noon. Patuloy na umiiwas sa krisis na kinakaharap ng mismong distrito niya pero nangingialam sa ibang isyu nasyonal. Yung problema sa baha sa Nabotas, tahimik siya. So ang leadership mga kababayan, hindi yan kikita sa galing mong mamintas. Mamintas ng iba. Nasusukat siya sa presensya mo sa krisis. So kung wala ka sa oras ng sakuna, wala ka ring credibility sa oras ng paniningil. So mga kababayan, kung ang lahat ng opisyal ay tulad po ni Martin Romualdez na handang isuko ang pwesto para sa katotohanan, mas mabilis at mas malinis ang hustisya dito sa ating bayan. So ito po ang simpleng formula ng good governance. Step down when needed. Harapin mo yung mga accusations. Buksan mo yung mga records. Then trust the process. Dapat ganon. So hindi po siya komplikado. Sadyang hindi lang ginagawa ng karamihan. So ang tunay na leader mga kababayan, hindi nagtatago sa likod ng batas. Siya mismo ang unang humaharap dito. So sa huli mga kababayan, iisa lang ang pinakang simple. Kung wala kang tinatago, bakit ka nagtatago? So si Martin hindi siya nagtatago po. Nandyan lang siya. Tama po? Yan na naman siya po. Naka-headlines na naman sa sa Rappler. Vantage Point, Romualdez Flood Control and Test of Political Accountability.